May dahilan kung bakit nawala ang respeto ng babae sa lalaki at hindi yan yung iniisip mo. Karamihan sa mga lalaki, unti-unting nauupos ang kaluluwa. Habang pilit nilang hinahabol yung babaeng nirespeto, wala. Akala nila pag mahaba pasensya maayos. Akala nila pag mas binuhos pagmamahal mapapansin ang halaga. Pero ito ang totoo. Hindi. Kasi yung tinatawag nilang love, takot yon. At ang takot, hinding-hindi nakakakuha ng respeto. Sabi ng Biblia, ang lalaking walang self-control parang syudad na walang pader. Kung wala kang standards, huwag kang magulat kung uubusin ng babae ang kapayapaan mo na parang tissue lang. Kaya ngayong araw ibibigay ko sa iyo ang 7 traits ng babae na never dapat palagpasin ng kahit sinong lalaki. Hindi para laitin ang kababaihan, kundi para gisingin ang mga lalaki. Kasi sa oras na payagan mo ang pambabastos, tinuruan mo na siya kung paano katratuhin. At habang mas tumatagal kang tahimik, mas mahirap bawiin ang boses mo. Simulan na natin. Ang kawalan ng respeto hindi nagsisimula sa sigaw. Nagsisimula yan sa mga biro na may sundot, sa tono ng boses, sa pag-ikot ng mata, sa pagtatawa ng pangarap mo sa harap ng ibang tao. At karamihan sa mga lalaki, pinapagtawanan lang. Sasabihin pa, emotional lang siya. Hindi. Tinetesting niya kung may gulugod ka. Pakinggan mo. Minsan, hindi pa nga niya alam na ginagawa niya yon. Pero kahit hindi sinasadya, hindi ibig sabihin na palalampasin mo. Ang pambabastos hindi aksidente. May direction yan. At kapag nagbulag-bulagan ka, kasama ka na sa krimen. Sabi ng kasulatan, kung anong laman ng puso, yon ang lalabas sa bibig. Kung paulit-ulit kanyang tinataga ng salita, hindi yan pagmamahal. Exposed lang ang laman ng puso niya. Sa psychology, tawag doon gradual erosion. Hindi mo napapansin na patong-patong na ang pambabastos hanggang biglang naubos na kumpiyansa mo. At kapag nakita niyang kaya kanyang lait-laitin ng walang kapalit na consequence, tapos na ang laban. Hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang makipag-away, pero kailangan mong tigilan ang pagre-reward ng ugaling basura. Kasi kung hinahayaan mong tapakan ang pagkalalaki mo para lang payapa, ang ending wala kang respeto, wala ka ring kapayapaan. Dalawa lang yan, either hingin mo ang respeto o lumakad ka palayo. Kasi kapag tiniis mo, parang sinabi mo na rin, pwede mo akong tratuhin na parang aso at mananatili pa rin ako. At hindi pagmamahal yan, kaduwagan yan. Hindi lahat ng katahimikan kapayapaan. Minsan, kera yan na nakakostume lang ng tahimik. Tatahimik siya, hindi para mag-isip, hindi para magdasal, kundi para parusahan ka. Kukunin niya yung lambing, walang sagot sa tanong mo. Scene zone ka lang. Hindi dahil nag-heal siya, kundi dahil gusto niyang habulin mo siya. Diyan ka magsisimulang mag-over-apologize, mag-overthink, magmakaawa sa tira-tirang atensyon na dati kusa niyang binibigay. At bro, hindi yan maturity. Emotional na control yan. Sige, maging patas tayo. Minsan, hindi rin niya alam na ginagawa niya yon. Pero kung paulit-ulit na pattern, hindi ka minamahal. Sinasanay ka lang. Sabi ng Biblia, hayaan mong ang oo mo ay maging oo at ang hindi mo ay maging hindi. Ang tunay na pagmamahal, hindi naglalaro, nagko-communication. Sa psychology, tawag dito silent treatment abuse. Naglalagay ng anxiety. Binababa ang tingin mo sa sarili. Nilalagay ang sistema ng katawan mo sa stress mode. At habang mas tinatanggap mo, mas lumiliit ka para lang siya maging komportable. Pero hindi ka ginawa para maging laruan niya. Ginawa ka para maglakad sa katotohanan. Kaya kung yung katahimikan niya parusa, huwag mo nang i-reward ng attention. Hindi mo hinahabol ang taong naglalaho sa gitna ng bagyo. Ikaw mismo ang nagiging kalmadong gitna ng bagyo. At kung hindi niya kayang tanggapin yon, hindi siya karapat-dapat sa kapayapaan na dala mo. Iyak siya kapag tumayo ka sa paninindigan mo. Mag-shutdown siya kapag sinabi mong hindi. Magbabanta siyang aalis o mas malala, sakta ng sarili. Kung hindi ka susuko. At bro, hindi yan pagmamahal. Control yan.
nakabalot lang sa emosyon. Pinakadelikadong klase pa nga kasi ipaparamdam sa iyo na ikaw ang kontrabida habang siya ang humihila ng tali. Kung mahal mo ako, gagawin mo to. Dapat alerto ka na agad doon. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi gumagamit ng guilt bilang panakot. Sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Kaya kung takot ang nagpapatakbo ng relasyon mo, hindi yan galing sa Diyos. Ang emotional blackmail nilalaro ang compassion mo. Ginagawa nitong tanikala ang loyalty mo. Ginagamit laban sa iyo ang kabaitan mo. Sa psychology, tawag dito coercive control. Ibinabaon ka nito sa pagsunod, hindi dahil gusto mo, kundi dahil natatakot ka sa mangyayari kapag hindi. Ito ang brutal na katotohanan. Kung ang pagmamahal niya kailangan ng takot, guilt o pagbagsak ng emosyon, hindi pagmamahal yon, kaday na yon. Ang Diyos binigyan ka ng free will at ang babaeng may tama sa isip at puso, bibigyan ka rin. Kaya tigilan mo ang kakasalba sa taong ikaw mismo ang nilulunod. Hindi ka malamig dahil naglatag ka ng boundaries. Malakas ka dahil hindi ka pumayag na gawing laruan ng emosyon niya. Hindi siya nangangaliwa, pero ramdam mo pa rin may mali. Iba kung paano kanya ikwento kapag wala ka. Nag-iiba tono niya kapag may ibang lalaki. Dina-downplay pa relasyon niyo kapag convenient. At sasabihin mo sa sarili mo, wala naman yon. Pero meron. Kasi ang pagtataksil hindi nagsisimula sa kama. Nagsisimula yan sa maliliit na bitak. Kung paano kanya nire-represent, kung paano kanya rin-respeto, kung paano niya pinoprotektahan ang pangalan mo. Sabi ng Biblia, ang tapat sa maliit magiging tapat din sa malaki. Kaya kung hindi siya loyal sa maliliit na bagay, huwag mong asahang loyal siya sa bigat ng laban. Sa psychology, tawag dito micro-betrayal. Maliit na kilos na sumisira ng tiwala. Hindi halata sa una, pero kapag naipon, wasak ka na. Kung tumatawa siya kapag may bumabastos sa'yo, kung nang-flirt siya para lang makita reaction mo, kung ginagamit niya buhay mo para lang may mapansin sa kanya. Huwag kang tanga, Brad. Basag na yon. Ang tunay na loyalty tahimik, hindi ipinapakita sa Instagram. Nakikita yan kapag walang nanonood. Kaya huwag mong hintayin yung full-blown betrayal bago ka maglatag ng linya. Kasi pag dumating sa puntong yon, sira na ang pundasyon. Kung hindi niya kayang protektahan ang pangalan mo sa pribado, hindi siya karapat-dapat sa presensya mo sa publiko. Nung una, gustong-gusto niya yung tapang mo, yung apoy mo, yung drive mo. Pero biglang naging ganito, mas okay kung wag ka masyado intense. Bakit palagi kang nagle-lead? Pwede bang mas maging sensitive ka? Ano ibig sabihin nun? Ayaw niya ng lalaki. Gusto niya ng laruan na kaya niyang hubugin. At kapag kinagat mo yon, ipagpaplit mo ang lakas mo para sa peace. Pero ang ending pareho mong mawawala. Sabi ng Biblia, maging matatag at matapang, huwag kang matakot. Hindi ka dinisenyo ng Diyos para maging passive. Tinawag ka niya para manguna. O baka hindi naman niya sinasadya. Pero hindi na mahalaga yon. Kasi sa oras na payagan mong pakialaman ng iba ang pagkalalaki mo, hindi ka na lumalakad sa katotohanan ng Diyos. Sumasayaw ka na lang sa opinyon ng iba. At ito ang brutal na katotohanan. Hindi mo sinusunod ang boses ng babae mo. Hindi mo sinusunod ang boses ng nanay mo. Sinusunod mo ang boses ng Diyos. Kung yung mga salita nila hinihila ka palayo sa Kanya, putulin mo agad. Sa psychology, tawag dito soft domination. Maliit na banat, pa-subtle na turok, paulit-ulit na tulak para lumambot ka. Hanggang isang araw, gigising ka na lang na parang lantutay na uod. Pero ito ang hindi nila sinasabi. Yung babaeng pilit kang pinapasoften, siya rin ang unang mawawalan ng attraction sa oras na sumuko ka. Hindi ka ginawa para maging nice. Ginawa ka para maging matuwid. Hindi ka ginawa para sumunod sa emosyon niya. Ginawa ka para sumunod sa Diyos. Kaya tigilan mo na ang paghingi ng sorry sa pagiging matalim mo. Kasi yung talim na yon, assignment mo. Magpakatotoo tayo. Itong part na to, pinakamasahol. Yung emosyonal na gulo. Yung bangayan na wala namang kwenta. Yung drama na walang katapusan. Maliit lang na katahimikan mo, gagawan niya ng issue. Mababato lang siya.
away agad. Yung disiplina mo gagawin niyang malayo ka. Yung focus mo gagawin niyang pinapabayaan mo ako. At bro, hindi yan passion. Kaguluhan yan. At kapag tiniis mo ng matagal, ubusin ka niyan. Sisiraan ang isip mo at ipapaisip sa'yo kung sino ka pa ba talaga. Kaya never kang magtatayo ng buhay kasama ang ganitong babae. Never kang gagawa ng tipan kasama ang kaguluhan. Si Solomon, pinakamatalinong tao sa kasaysayan, nagsabi sa kawikaan, mas mabuti pang tumira sa gilid ng bubong kaysa makisama sa babaeng mahilig makipag-away. Pakinggan mong mabuti yon. Hindi niya sinabi sa sala, hindi niya sinabi sa basement, sinabi niya sa gilid ng bubong. Isipin mo yon. Sinasabi niya na kahit buhay ng pag-iisa, lamig at hangin, mas mabuti pa kaysa bumuo ng bahay kasama ang maling babae. Kaya malinaw ang linya. Kung nagawa mo na ang tipan, ipag-pray mo. Mag-ayuno ka. Takpan mo siya sa espiritu. Gawin mo lahat para lumaban para sa bahay mo. Pero kung hindi pa, umalis ka. Ngayon, hindi ko sinasabi para maging harsh. Sinasabi ko bilang kapatid na may malasakit. Kapatid na nakakita na ng sobrang daming lalaki na nawala ang kapayapaan nila, ang apoy nila, ang pagkakakilanlan nila. Dahil binaliwala nila ang red flag na to at tinawag na pagmamahal. Hindi mo kailangan ng mas mahabang pasensya. Hindi mo kailangan ng isa pang away para patunayan ang halaga mo. Kailangan mong lumabas. Kasi hindi ka tinawag ng Diyos para gumawa ng tipan kasama ang kalituhan. Tinawag ka niya para lumakad sa kaayusan, sa lakas at sa kapayapaan. At kung mas bagyo siya kaysa suporta, hindi yan pagmamahal, panganib yan. Gusto niya lahat. Oras mo, loyalty mo, enerhiya mo, pera mo, protection mo. Pero pagdating sa pagbabalik, pagod siya, hindi sigurado, hindi pa ready. Gusto kanyang maglipat ng bundok, pero siya ayaw man lang buhatin ng bato. At bro, hindi yan high standards. Delusion yan. Sabi ng Biblia, ang ayaw magtrabaho, wag kumain. At hindi lang trabaho ang tinutukoy doon, pati relasyon. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi one-sided effort na may two-sided na demand. Alipin yon, tinawag lang na romansa. At ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Habang mas nagbibigay ka ng walang balik, mas naniniwala siyang entitled siya sa lahat ng yon. Mauubos ka kaka-prove ng pagmamahal, tapos ikaw pa rin ang sisisihin na hindi sapat. Sa psychology, tawag dito narcissistic entitlement. Pero kalimutan na natin ang labels. Ito ang katotohanan. Hindi ka tatay niya, hindi ka tagapagligtas niya, at lalong hindi ka genie na susunod sa lahat ng trip niya. Kung gusto niya ng queen-level treatment, dapat may dala rin siyang queen-level value. Kasi ang totoong babae nagtatayo. Hindi lang basta umuupo sa trono na pinatayan mo ng dugo. Kaya malinaw, ang lalaking binibigay lahat sa babaeng walang ibinabalik. Hindi generous, na loco. Tinawag tayo ng Diyos para ialay ang buhay natin, pero hindi para tapakan. Magkaiba ang sakripisyo sa katangahan. At kung hindi mo matutunan ang linya na yon, malilito ka sa pagitan ng pagmamahal at abuso at iisipin mong banalang magdusa ng tahimik. Hindi. Kaya tigilan mo na ang pagbuhos sa taong hindi man lang marunong magdala ng baso. Kung inuubos niya kapayapaan mo, wala siyang respeto sa halaga mo at gusto niya buong mundo kapalit ng wala, tumakbo ka. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging yaya ng pagkabasag. Tinawag ka niya para manguna. Kaya tigilan mo na ang pagtitiis sa bigat na hindi naman pinapasan ng Diyos sa'yo. Kung tumama sa'yo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.